Makinig po tayo sa isang abogado, si Bunyog, Insurrecto, papaliwanag niya yung kaso ng ng pagtanggap, yung graft ng korupsyon, po. Sige. Pakinggan po natin ang abogado po ito eh. Yan yung mga kabunyo, hindi kinakailangang public funds ang mga mo. Ito, sa ating anti-plunder law, yan. Paano ka magiging guilty ng plunder? O ito, number 2, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and/or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So dito pumapasok si Marcoleta. By receiving, tumanggap, directly or indirectly, any commission or gift. O, yung binigay sa kanya nila defensor na 75 million, gift yun. Gift. So hindi naman dito sinabi na galing sa gobyerno ang pera. Hindi. Kaya yan yung kaso ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan yung kaso ni Marcoleta, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya pasok sa plunder din yung kay Marcoleta. Nag-receive siya ng gift galing kila Mike Defensor. Sa panahong ni-receive niya yung gift, official pa siya ng gobyerno. Public officer pa rin siya. Kasi congressman pa siya noon eh. Nung natanggap niya yung gift na yun. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. No? Yan po. So abangan natin itong mga nangyayaring ito. Lagi ko kayong i-update. Lagi nyo abangan ang aking mga talakay. Magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. Si Marcoleta po, yan? Member ng ISC, Iglesia ni Cristo, na tinatag ni Yumaong Felix Manaloy Sagon, na Antikristo at kampon ni Satanas. Yan. Yan, makinig po tayo kay Sorexo. Isang abogado po ito, Professor pa ito eh. Tuturo pa ng law. Insurrecto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan ng ating kapitian. Pakinggan po natin siya, Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong kape at kwentuhan. O mga kabunyog, lagang grabe yung tension ngayon, Grabe. Ang init na talaga. Halos araw-araw ang init ng mga balita natin. Kanina, nagkaroon ng tension doon sa Sandigan Bayan eh. Kasi nag-post na ng bail itong si Jinggoy Estrada. Nag-post na siya ng kanyang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayan, mga kabunyog, mga kabunyog. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, akala ko ba plunder? Bakit nakapagpiyansa pa siya? Ayun, pag-usapan po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan po natin yan. Okay, so ngayon mga kabunyog, ipaliwanag ko yan kasi maraming nagtatanong sa akin. Para sa kalinawan ng ating mga kababayan. Unang-una po mga kabunyog, ang isinampang kaso kay Jinggoy Estrada ay hindi lang plunder. Mayroon pong graft. Mayroong graft. Yung graft ay bailable, yung plunder hindi. Ngayon, yung mga kaso niya na yon ng graft at saka ng plunder, magkahiwalay po yun. Kaya yung plunder ay naraffle sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Napunta sa 5th Division yung plunder. Pero yung graft napunta sa 2nd Division. Ayan po, malinaw po. Na matapos maraffle ng Sandigan Bayan, dalawang divisions ang kinapuntahan ng mga kaso ni Jinggoy Estrada tsaka ni Manuel Bunuan. At ng iba pa, kasi hindi lang naman si Jinggoy ang kinasuhan eh. Ngayon, yung plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan.
ang draft ay napunta sa second division. Naglabas na ng warrant of arrest ng second division para sa draft. Hindi pa naglalabas ng warrant of arrest ang fifth division. Plunder yun. Plunder. So mga kabunyog, mga kababayan, bakit nakapagpiyansa pa? 90,000 yata yung piyansa kasi available ang draft. Bakit kasi hindi pa lumalabas yung sa plunder? Iba kasing division ang may hawak nun. Ibang division. Mabilis umaksyon yung second division. Mabilis umaksyon yung second division. Yung fifth division hindi pa. Pero kaya ano ito, yung plunder po, wala pa pong warrant of arrest na lumalabas. Wala pang warrant of arrest. Pero yung draft, mayroon po yung warrant of arrest, kaya lang, bailable kasi yun. So, ang ginawa ni Jinggoy ngayon, pumunta doon para mag-post ng bail sa draft. Ang hinihintay talaga natin dito, yung plunder. Kasi pag lumabas yung warrant of arrest sa plunder, nagsabi na ang NBI, ready na silang i-implement. Nagsabi naman yung iserve. Nagsabi na rin ang PNP, ready na rin sila. Kaya actually, naghihintay na lang ang lahat na lumabas yung arrest warrant para sa plunder. Kasi, hindi naman pupunta si Jinggoy sa Sandigan Bayan para sa plunder, para pag-bail, kasi non-bailable yun eh. Talagang ang option niya na lang doon ay magpa-aresto o sumurrender. Ito, naging controversial yung statement niya. Naging controversial yung statement ni Secretary of Interior and Local Government, Junvic Rimulya. Grabe na naman yung reactions ng mga netizens. Kasi sabi ni SILG Junvic Rimulya, tinawagan niya na daw si Jinggoy Estrada. Tinanong niya na daw ito. Binigyan niya na raw ito ng options. O ang options na binigay niya ay pwede kang sumurrender, kusa, hintayin na lang sa kamkrame, or aarestuhin. Yun daw ang binigay niyang options. Ngayon, nagre-react ang netizens, bakit mo binibigyan ng options? Yung mga karaniwang mamamayan, hindi naman binibigyan ng ganyang options. Inaaresto na lang yan. Anyway, pagbigyan natin si Junvic yan, mukhang ano lang naman yun. Parang gusto niya lang ipaabot kay Jinggoy na, pre, handa kang, ano yan, paano yan? Ano yun? Pag lumabas ang arrest warrant, mauobliga kaming arestuhin ka. Pero kung gusto mo, pwede ka namang sumurrender, hintayin ka na lang muna namin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? So, ito na yung nangyari ngayong araw. Kaya maraming nalilito. Sabi nila, attorney, bakit nakapagpiyansa pa sila? Si Jinggoy. Yun na po ang paliwanag, Hindi pa po plunder ang naglabas ng arrest warrant. Bakit kasi iba-ibang korte ang humahawak? Ganyan po. Iba po ang kasong plunder, iba ang kasong graft. Kaya yung kasong graft niya na-raffle sa ibang division. Yung kasong plunder niya na-raffle naman sa 5th division. Medyo mabilis lang umaksyon yung second division, kaya naglabas ka agad. Pero tingin ko naman na lalabas na yan. Kaya abangan natin ang mga susunod na mga developments dito. Mga kabunyog, sigurado yan, lalabas na yan. Ang malinaw lang dito, talagang taranta na si talagang taranta na si Jinggoy. Pilit niyang sinasabi na we will exhaust all legal remedies available, o gano'n naman yun. Pero kita mo naman sa kanya, ano na siya, kumbaga, taranta na yan. At yung iba pang mga may kaso rin na plunder, taranta na rin yan. Kaya ano ito. So, makikita mo ngayon na sa paglabas ng arrest warrant, na makikita na seryoso pala talaga to. Hindi pala to simple-simpleng kaso lang. Actually, relax pa nga kanina yon kasi pumunta naman siya ng Sandigan Bayan para mag-post ng bail. Ay graft pa lang yun eh. Ang mahirap talaga dito yung plunder. Kasi ito talaga yung non-bailable. Parang katulad din yan kay Bong Revilla, mga kapilyo. Di ba si Bong Revilla rin? Si Bong Revilla tawag dyan? Hindi. Si Bong Revilla, wala pang plunder.
Ang alam ko, wala pang plunder kay Bong Revilla. Hindi pa plunder ang naikaso kay Bong Revilla. Malversation at saka graft. Ngayon, pagdating dun sa graft, nagpiyansa din si Bong Revilla. Pero sa malversation, kasi malaki ang amount, yung threshold ng amount malaki, non-bailable din yun. Ngayon, pwede bang makasuhan si Bong Revilla ng plunder? Yes. Kasi may hiwalay pang kaso ng plunder si Bong Revilla na dininig din ng DOJ. Kaya actually matatambakan si Bong Revilla. Yung binibail hearing kay Bong Revilla, yung binibail hearing kasi nag-apply siya ng bail, petition for bail, malversation yun. Kahit mag-grant yung sa malversation niya na petition for bail, mayroon na naman siyang kasong plunder na parating. Halos kasabayan ng preliminary investigation ng kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. Di ba may panahon na halos nagsasabay-sabay pumunta ng Department of Justice si Joel Villanueva, si Jinggoy at si Manny Bunuan at saka si Bong Revilla. Sabay-sabay yung apat halos pinapatawag. Tungkol yun sa mga plunder cases. Kung ngayon, itong kay Jinggoy, ito na, sinampa na yung kasong plunder, saka kay Bunuan. Yung kay Bong Revilla, susunod na yan, saka kay Villanueva. Kaya lang, si Bong Revilla kasi nakakulong na. Pero nakakulong na siya sa kasong graft and malversation. Yung graft niya, nakapag-bail din siya. Yung malversation, hindi. Malversation kasi, kahit naman malversation, hindi plunder, ano yun? May non-bailable din yan. Depende sa laki ng amount. Tuloy, tambak na ang kasong hawak ngayon ng Sandigan Bayan, ano? Tambak na. Tambak na ang kaso ng Sandigan Bayan. Marami pang darating diyan, marami pang susunod. Kaya, ito mga kabunyog? Anyway, kanina napabalita na nagre-request daw inirereklamo na daw ni Jinggoy, nagpaabot na daw kay Junvic. Kwento ni Junvic Rimulya ito mga kabunyog. Ang sabi ni Junvic Rimulya, nang nakausap niya daw si Jinggoy tungkol sa pag-surrender o kaya pag-aresto sa kanya, ipinaabot daw ni Jinggoy yung problema niya na yung kanya daw tuhod, yung kanyang knee, kailangan daw ng surgery, operation. Kailangan daw operahan ang kanyang knee. Kasi, kumbaga, knee replacement, kailangan ng surgery. Yun daw yung pinaabot ni sinong kinausap ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Ang sabi daw ni Jinggoy, pag-iisipan niya daw yung option na binigay ni Junvic kung susurrender o magpapa-aresto. Pero ang isa daw kasi sa problema niya, ang main problem niya daw yung kanyang tuhod. Wow! Nagsisimula na naman tong mga alam niyo pag mga naaaresto ng mga ito, naalala niyo si Gloria noon. Nang inaaresto si Gloria noon, Nick Brace naman, papa-opera naman sa abroad dahil dun sa daw sa kanya. Kaya mayroong neck brace doon si Gloria. Tapos si Juan Ponce Enrile noon, na rin, naka wheelchair. Ganun din si Erap noon. Naka wheelchair. Problema kasi kapag mga ganyan na aarestuhin na, bigla nang may mga sakit. Samantalang si Jinggoy doon sa mga kainitan ng mga gitgitan sa Senado, di ba? Sumasama siya doon kila Cayetano, o sumasama siya kila Joel Villanueva, sila, yung grupo nila. Joel Villanueva, Marcoleta, tapos ngayon, naaarestuhin na, bigla nang may mga sakit. Mukhang parang pinapauna na dito sa atin na ang magiging strategy ni Jinggoy ay kapag naaresto, hihiling sa Sandigan Bayan na payagan siyang maoperahan ang kanyang tuhod. Anyway, kasi yun daw ang sabi ni Jinggoy sa kanya. Sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, pinaabot daw ni Jinggoy sa kanya na kailangan niyang maoperahan ang kanyang tuhod. Kaya ang sabi naman ni SILG Junvic Rimulya, wala daw siyang kapangyarihan tungkol sa issue sa bagay niya. Oo nga naman.
Ang trabaho lang naman ng PNP, arestuhin siya. O, pagkatapos niyang maaresto, ano yan, ipipresent siya niyan sa korte. O, tapos yung korte na ang may jurisdiction kay Jinggoy. Once na maaresto yan, dalhin sa korte, ang jurisdiction kay Jinggoy, korte na. Ibig sabihin, kung magpapagamot siya, magpapaopera, magpapaalam siya niyan sa korte. Ha? Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung, pero parang nakikiniginitan na natin na yun yung magiging strategy ni Jinggoy. Na pag naaresto siya, i-raise niyang issue, magpapaopera siya ng kanyang tuhod. Ha? Anyway, sabi nga ni Junvic, nasa korte na yan. Wala siyang kapangyarihang pagbigyan yun. Kasi ang trabaho niya nila lang naman sa DILG at sa PNP, arestuhin. Ang reklamo ni Jinggoy sa pamamagitan ng kanyang abogado, una, ang sinasabi ni Jinggoy, hindi daw siya nabigyan ng due process. Kasi mayroon daw silang mga ebidensya na nilabas hindi kinonsider ng Department of Justice at ng Ombudsman. Ang isang partikular na tinutukoy ni Jinggoy, yung certification ng isang opisina sa Senado. Kumuha kasi siya ng certification galing sa isang opisina sa Senado. Ang certification na yun ay nawala siyang insertions. Pinapatutuhanan umano ng nasabing opisina na wala namang insertion si Jinggoy Estrada sa 2025 budget. So yun ang pinaka-depensa ni Jinggoy. Ang sabi ni Jinggoy, bakit natuloy pa rin yung kaso ko? Samantalang mayroon naman akong certification na wala akong insertion sa 2025 budget. Nag-certify daw ang opisina ng Senado eh. Anyway, mas matibay kasi yung mga testimonya ng mga tao na nagturo sa kanya. O, halimbawa, si dating DPWH Undersecretary Bernardo, o yun, matindi yun. Ang testimonya nun talagang napakalinaw, talagang tinuturo siya. Ganon din si dating DPWH First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, tinuturo din talaga siya. At saka yung NCR District Engineer si Upulinsya. Kaya sa pagitan ng sinasabi ni Jinggoy na certification ng isang opisina ng Senado na wala daw siyang insertions at saka yung mga testimonya ng mga state witnesses, si Bernardo, si Alcantara, si Upulinsya, ay mas kinonsider ng Ombudsman, mas kinonsider ng DOJ yung mga testimonya nila. Ngayon, nasa sa kanya na yan na i-present yung kanyang depensa na yan sa korte, sa Sandigan Bayan. Kaya, na yan? Kumbaga, okay, karapatan niya naman na sabihin yung depensa na yan, pero mas doon na lang niya yan ilabas doon sa pagdinig na ng trial ng Sandigan Bayan. Doon na yan makukonsider. Lahat naman ng depensa niya para ma-acquit siya, dapat niyang ilabas. Ay kasi ngayon, kung ang sinasabi niya, mayroon siyang ebidensya na hindi daw na-consider ng DOJ at ng Ombudsman, ay di doon niya i-present sa korte. Ganun naman yan. Pero, yung sinasabi kasi ng kampo ni Jinggoy na-deny sila ng due process, sa totoo lang, wala namang due process na na-deny doon. Ang haba-haba na ng prosesong pinagdaanan niya. Ang haba-haba na ng prosesong pinagdaanan. Di ba? Sa totoo nga lang, napapahiya na si Ombudsman Boying Rimulya dyan. Bakit? Ay noon kasi ang sabi nila, by December, magpapasko na sila sa kulungan. Hindi naman nangyari yun. Katapos umabot na yung January, February, March, April, wala rin nangyari. Ngayong May na, nitong patapos na ang May, saka lang nakasuhan si Jinggoy. So, anong ibig sabihin? No? Ibig sabihin, dumaan sa mahabang prosesong legal yan. Ang daming pinagdaanan yan. Nagsagawa muna ng investigation ang Senate Blue Ribbon. Di ba? Nagsagawa muna ng investigation. Tapos nag-investigate din yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Another na naman na investigation yon. Nag-investigate din ng NBI. Binisita yung mga proyekto sa Bulacan. Pagkatapos, nag-preliminary investigation ng DOJ. Pagkatapos, ni-review na naman ng Ombudsman.
Yung mahaba na yan ang proseso na pinagdaanan, masasabi mo pa ba yun na walang due process? Di ba? Ha? Masasabi mo ba yun na walang due process? Sos naman. Kaya, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang haba na ng prosesong pinagdaanan ng kaso na yan. Mali na sabihin na walang due process yan. Ha? Lahat ng due process binigay na kay Jinggoy at sa iba pa. Kaya, mali na sabihin yan. Ha? Na walang due process. Sa totoo lang, ko sa tingin ko kayo sa tingin nyo, mga kabunyog. Ako sa tingin ko, itong nangyayaring ito ngayon kay Jinggoy, nakarating na ito kay Joel Villanueva. Siyempre, nakikita niya yan. Si Joel Villanueva, magkasanggang dikit yan eh. ha? Si Joel Villanueva, yung yabang ni Boy Dila, di ba nitong huli dahil sila na naman yung liderato ng Senado, di ba? Nakabalik sila sa liderato ng Senado. Nagyayabang na naman si Joel Villanueva kasi siya yung tumatayong majority floor leader. Di ba? Nakikita nyo yon? Kita nyo naman, ang yabang-yabang ni Joel Villanueva. ha? Pero, itong nangyaring ito kay Jinggoy, nakikita niya na to. Alam niya na siya na ang susunod. Ha? Alam niya na ni Joel Villanueva, siya na ang susunod yan. Nagsabi naman na nagsabi na si Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, nitong May 28, Huwebes, sasampahan na namin ng kaso sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Yun. Pero, yung kay Senador Joel Villanueva, within 2 weeks, sa tingin namin, within 2 weeks, maipapile na namin yan. O yun, tingnan nyo yung 2 weeks na yun na sinasabi, within 2 weeks, hindi yan ngayon lang. Nung nakaraang araw pa yan. Kaya tumatakbo na yung 2 weeks na yan. Kaya itong si Joel Villanueva, habang nakikita niya yung mga development sa kaso ni Estrada, siya naiisip niya na rin yan. Susunod na siya. Kasi sinabi na ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, ngayong araw, pinirmahan ko na yung information ng kaso ni Jinggoy Estrada, ni Senador Estrada. Ipa-file na namin yan sa Thursday, May 28. Yung kay Senador Joel Villanueva naman, pina-finalize na namin, finishing touches na lang yan, within 2 weeks, matatapos namin yan, mapapile na namin yan within 2 weeks. So, kaya sigurado yan, mga kabunyog. Si Boy Dila, nitong nakaraang araw, mayabang na si Joel Villanueva, di ba? Kasi Senate President si Cayetano, ano na sila, parang balik ang kanilang paghahari sa Senado. Di ba? Nakikita nyo, masyado nang magalaw si Villanueva nitong nakaraang mga araw. Kasi sila na yung liderato uli. Senate President si Cayetano, Senate President pro tempore si Loren Legarda, tapos siya ang majority floor leader. Okay, doon na muna At least na naliwanagan tayo bakit nakapag-bail si Jinggoy. Ako nga rin nagtataka ako eh. Kasi sabi ng Assistant Ombudsman, no bail. Yung pala dalawang kaso, Okay, naintindihan na natin ngayon ng batas. Mabilis lang ang Sandigan Bayan na number 2. Yung number 5 na medyo, baka nag-isip-isip na rin yan. Nasusunod na din yung warrant of arrest niya para doon, sa number 5 na Sandigan. Okay? Yung kaibigan kayo sa Brother Manny Bautista, God bless us all po. Lagi po kayo manalangin. Ang hirap na ng buhay ngayon. Lagi mainit.